Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tema po na ibinigay sa akin ay stigmata ng pag-asang pagbabago. Ano po? At agad-agad tinanong ko sa aking sarili, saan kaya nakuha ang temang ito? At marahil, dahil sa taong ito ay pinagdiriwang ang 800-year anniversary of the transit of Saint Francis of Assisi. Ano po? 800 years. And Pope Leo declared that January 10 of this year until January 10 next year is a jubilee year addressed especially to the members of the Franciscan families. Ano po? Kaya kung kayo po ay papalarin, kung kayo po ay may balak, after 800 years, ang labi ng butihing Santo San Francisco de Assisi ay inilabas sa Basilica at makikita po niyo ang kanyang labi simula February hanggang March of this year. Sandali lang, ano po? Sandali lang, nakita ko lang sa picture, ang mga buto-buto ni Saint Francis of Assisi. Marahil, dahil si Saint Francis ay isa sa mga santo na merong stigmata. Merong stigmata. Ano po? Pero, hindi lang po si Saint Francis ang merong stigmata. Ang isa po sa makabagong santo na mayroong stigmata ay si Padre Pio ng Pietrelcina. Ano po? Dalawa ang santo na merong stigmata na kompleto. Ang ibig sabihin po ng stigmata ay merong pong 5 wounds symbolizing the 5 wounds of Jesus from the 2 hands, 2 feet, and from the side. Ano po? Silang dalawa. Pero last year, galing po ako sa San Giovanni Rotondo at yung amin pong guide ay anak ng doktor na kung saan nung hinukay si Padre Pio, isa po siya sa kasama sa naglinis ng katawan dahil ng hukayin ay buong buo. Ano po? Incorruptible. Nung hinuhugasan, sabi niya, tama, mayroong 5 wounds at ang balikat ni Padre Pio ay may pasa na kung saan palatandaan na siya ay parang nagbitbit ng krus. So hindi lang meron siyang 5 sugat, may bugbog ang kanyang balikat. Ano pa? Maganda pong maintindihan na ang pagkakaroon ng stigmata or bodily marks of a Christ crucified ay hindi sabi nga ay isang picture lamang, isang sugat lamang, ano po? Ayon po sa pag-aaral, doon po sa testimonya ni Padre Pio ng Pietrelcina, ay sinabi po ito that it is even though a glorious experience, but a painful experience, a manifestation of His love for the crucified Christ. Sa madalit sabi, hindi yung may sugat na ay may sugat, kundi masakit. Masakit.
At kaya nga, sabi ng mga kasama niyang pari o mga kapuchino doon, sabi, that must be the reason why sometimes the good saint was irritable. Kasi, masakit. Can you imagine, may sugat kayo sa paa at maglalakad kayo? Ano po? At ayon po doon sa documentary, nung pinag-aaralan po ang sugat ni Padre Pio, kasi wala naman po tayo nung panahon ni Saint Francis, so ang meron lang po nating kwento tungkol sa stigmata ay si Padre Pio, ay sabi, yung kanyang sugat ay hindi lang gumagaling, kundi patuloy na dumudugo. Patuloy na dumudugo. Kaya nung ini-examine po ang sugat sa palad at binabantayan nila ang dugo na tumatagas ay nakakapuno ng isang tasa linggo-linggo. Ano po? 1 cup of blood every week. At sabi ng doktor, pag yan ay patuloy na mangyayari, ay baka 1 buwan lang siya. 1 buwan lang. Yun po ang kwento. He has 1 month to live if the blood continue to flow and will not stop. Dahil kahit ano pong gawin ng mga doktor, hindi ito tumitigil. Kaya may bandage, ano po? May bandage. At ang green belt po ay isa sa mga mapalad na nakakuha ng relic ni Padre Pio mula sa corporal. Yung pong tela na pinagpapatungan ng ostia at chalice sa altar na kung saan may mga patak ng dugo. Ano po? May patak ng dugo. Ha? Visible, bleeding, not just a marking. Ano po ang mahalaga? Ano po ang mahalaga? Kailangan nating maintindihan ng stigmata ni Padre Pio, ni Saint Francis, ay resulta ng kanilang taimtim na pananalangin at malalim na relasyon sa Diyos. Mahalagang mahalaga po ito. Ang stigmata ni Padre Pio, ni Saint Francis, ay resulta ng kanilang taimtim na pananalangin at malalim na relasyon sa Diyos. Hindi baliktad. Hindi nagkaroon ng stigmata kaya lumalim ang panalangin. Hindi. Malalim na ang pananalangin, taimtim na ang pananalangin, at kung kayo po ay pupunta sa simbahan ni Saint Clare sa Assisi, makikita po niyo sa chapel ang original na San Damiano Cross. San Damiano Cross na kung saan doon nagdarasal si Saint Francis at doon niya natanggap ang stigmata. Kung kayo po'y pupunta sa San Giovanni Rotondo, hanggang ngayon, sa choir loft, nandun pa rin yung crucifix kung saan doon niya natanggap ang stigmata habang nananalangin. Ano po? At baka gusto niyo magkaroon ng stigmata, ay pumunta kayo doon. Ano po? At kayo doon ay mag-antay. Sabi niyo, pahingi. Ano po? Ha? Ang kailangan lang ay maintindihan, ito ay sugat, ito ay masakit,
ito ay hindi gumagaling. At ang mahiwaga, nung namatay lamang si Padre Pio, saka lang nawala ang stigmata. Saka lang nawala. Ano po? Dahilan kung saan panandalian siyang itinago ng simbahan. Panandaliang itinago ng simbahan. Bakit? Kasi nung nalaman ng mga tao na meron siyang stigmata, ay siya ay sinimulang kuyugin, puntahan, at naiwan ang mga tao, sabi nga sa amazement, ano po? Sa mga sugat na meron si Padre Pio. Meron po siyang isang picture sa San Giovanni na siya ay bata pa at kita nyo yung butas ng kanyang mga kamay. Butas. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga sa tema, stigmata ng pag-asa, pagbabago. Kailangan mo ba ng stigmata para magbago? Marahil yun ang tanong, di po ba? Ano? Kailangan mo bang magkasugat-sugat para magbago? Pero ang karamihan ding kwento, may mga tao na kung kailan sila nadapa, doon sila natuto. May mga tao na kung saan sila ay nagkasakit at doon sila nagbago. Ang aking tanong ay, kailangan bang ikaw ay magkasakit pa bago magbago? Noong 1981, ito po ay palagi kong nakukwento, na kung saan ako po ay nag-aaral, pansamantala, na naka-enroll ako sa UE, recto, dahil ako po ay nag-a-apply sa UST noon, scholarship. Kaya lang, nakakahiyaman, ano po, nung dapat ako ay mag-e-enroll na, natukso akong manood sa Maxim, sa recto. Yung mga kapanahunan ko, alam niyo ang Maxim, ano po, recto. Pagpalabas sa Maxim, maganda yon. Ano po, maganda. Galing ako sa probinsya, at ako ay nakapasok sa Maxim. Aircon. Alam nyo, pag galing ka sa probinsya at nakakita ka ng ganyan, parang nakalimutan mo na kaya ka nasa Maynila ay pinag-aaral ka ng magulang mo. Ano po? Ang nangyayari, nanood ako ng sine. Nakalimutan ko ang enrollment. Ano po? At nung ako'y nahimasmasan, lumabas ako, ay hindi ko na inabot ang registrar ng UST. Kaya nung sabihin ko sa aking kapatid, napagsarahan ako, sabi niya, ang tagal mo sa school, napagsarahan ka. Hindi ko nasabi na nanood muna ako na sine. Ano po? Ay mapapagalitan ako. Kaya, ayaw ko namang umuwi sa probinsya. Naghanap ako ng ibang universidad na tatanggap sa akin. Ano po? At nauwi ako sa UE. Ito ang malungkot na kwento. Ako ay lumuwas para mag-aral, kumuha ng engineering, at dahil napagsarahan sa UST, nauwi ako sa UE ng education. Education. Ngayon, paano ko ipapaliwanag sa tatay ko
na, na education ang aking na-applyan. Ano po? Ay, ang hirap. Ang hirap. Kasi pag kayo'y nagsinungaling, papapatunayan yung kasunod na pagsisinungaling at kasunod na sinungaling, ay nako. Ha? Ang tatay ko hindi naman nagtanong, pero malaki ang paghihinala na mayroon akong kalokohan agad na ginawa no ako'y lumuwas. Ano po? Anyway, sa UE ako, napabarkada ako, at sabi nga ng mga nakilala ko sa UE, sumama ka lang sa amin, di ka namin pababayaan. Ay syempre, probinsyano kayo. Naghahanap kayo ng mahahawakan sa Maynila. Ano po? Ay ang problema, nasa mga kong barkada, mga siraulo. Ano po? Kaya nung kami po ay nag-aaral sa UE, pasimuno kami sa rally, sa boycott, ano po, sa rumble. Ha? Pag ayaw namin pumasok, sumisigaw lang kami, boycott! O, wala na uling klase. Ano po? Ha? Alam niyo po yung Yakult. Ha? Yung mga lalaki nung panahon namin, 1981, meron po lalagyan ng ihi, ha? Na mukhang lalagyan ng Yakult sa CR ng lalaki. Hindi ko po alam sa CR ng babae. Kinukolekta ho yung ihi ng mga lalaki. Ano po? Ha? Dahil yata ginagawang ammonia. Ano po? Alam po ninyo, sa katarantaduhan ko, pag kami po ay nagrarally, ano po? Binubuhat ko po yan sa CR. Ha? At ibinabato ko mula sa 3rd floor. Ano po? Sa lahat ng nakakalat do sa quadrangle. Ano po? At sa sisigaw po ako, Yakult! Ay, takbuhan ng mga tao. Ano po? Ha? Siyempre, ayaw mo matalsikan nun. Di po ba? Ano? Ha? Isa lang iyon sa mga kalokohan ko. Walang humpay na pangungodigo. Ano po? Pero nakakapagod. Nakakapagod. At dumating ang araw na sabi ko sa Diyos, sabi ko, kuhitin mo naman ako. Napagod na ako. Nagkamali ako kasi yun palang inaantay na Diyos na panalangin. At nung araw na dapat ako ay magbayad ng tuition para sa midterm, hindi ko ibinayad dahil nagbalak na naman akong manood ng sine sa Maxim. Ano po? Sadyang hindi tayo natututo. Ano po? At yun ang pangyayari ng February 1981 na ako po ay nasaksak sa kanto ng Moraita Recto. Nasaksak. 5 po ang aking tama, hindi stigmata. Ano po? 5 ang aking tama. Ano po? Ha? Isa sa likod. Ano po? Isa sa harap. Butas po ang aking braso, lampasan, at isa sa tagiliran. Ha? 5 sugat. Ano po? 5 sugat. Ha? Hindi stigmata. Ano po? Nasaksak ako ng alas 5:15. Ang alam ko lang na hospital noon ay UST. Nakatira po kami sa Lealtad. Kaya ako po'y tumakbo papunta Ligarda, na kung saan umaasa ako na makasasakay ako ng jeep papuntang UST. Walang magpasakay kasi duguan. Kaya sumabit ako sa jeep. Ang nasakyan ko papuntang Quiapo. Ano po? Na hindi ka pinapaupo ng mga tao dahil takot na takot sila dahil ikaw ay duguan. Ibinaba ako sa gasolinahan ng may San Miguel at sabi ng driver, Totoy, sumakay ka sa taxi. Ikaw ay magpadala sa hospital. Sumakay ako sa taxi na yung taxi ay takot sa dugo. Ha? Sabi,
Napaano ka? Ano? Ayaw tumingin. Sabi ko, nasaksak po ako. Sabi, ay! Ano ba? Ha? Maya-maya, buhay ka pa. Opo, buhay pa po ako. Buhay pa. Ha? At dinala ako sa FEU Hospital. Alam po ninyo, nasaksak ako ng 5:15. Nakarating ako sa FEU Hospital 7 o'clock. Kung kayo po'y pamilyar sa kanto ng Moraita Recto, kung merong nagturo na merong hospital sa FEU, abay kung tinakbo ko yun, mas mabilis. Mas mabilis. Kaya pagdating ko sa FEU Hospital, namamagana ang aking mga sugat. Ang aking kaso ay hematoma. Yung mga sugat ay puno na ng blood clot. At mabuti din naman para hindi maubos ang dugo. Kaya lang pag ako'y iyong hinawakan, dahil namamaga ang mga sugat ko, kahit saan masakit. Masakit. Ano po? Ha? At nung ako'y nasa emergency room, tinitingnan ako ng mga nurse, ng doktor. Ha? Nililinis ang sugat ng walang anesthesia. Ipinasok ang bulak sa kabilang butas, nilabas sa kabilang butas. Ano po? Ay siyempre wala kayong ginawa kundi aray. Ano po? Tinahiyan ng walang anesthesia. Bakit walang anesthesia? Kasi walang time i-test kung meron akong allergies. Anyway, nandun ako sa emergency room, tinawagan ko ang aking kapatid, sabi ko, Tol, na-hold up ako. Nasaksak ako. Ang tanong ng kapatid ko ay, anong nakuha sa iyo? Hindi tinanong kung okay ako. Ano pa? Anong nakuha sa iyo? Yung relo. Alam po ninyo, ako mismo ang umakyat sa aking kama sa 3rd floor. Ha? Ako mismo, kakaiba yung pangyayaring yun. Binigyan lang ako ng number at sabi, punta ka sa ward na ito at ito ang kama mo. Ano po? Ngayon, wini-wheelchair pa kayo. Noon, hindi. Kayo pumunta sa kama niya. Pagdating ko doon, humiga. Ayaw ko matulog kasi baka mamatay ako. At ito ang kakaibang kwento dahil nasaksak ako sa harapan ng Shakey's. Yun ang kanto ng Moraita Recto, Shakey's, na tambayan ng aming barkadahan. Ikalawa, nadyaryo ako, People's Tonight. Ano po? Ang aking balita ay nasa ilalim ng crossword puzzle. Ano po? Ang tawag po doon ay paningit. Kung kayo po ay nagbabasa ng dyaryo, ang tawag doon ay paningit. Mayroong lugar, kaya nilagyan na lang ng balita, paningit. Di po ba, ano? Ano po, bakit po mahalaga yon? Nasaksak ka sa tambayan ng barkada mo na nagsasabing hindi ka namin iiwanan. Nailagay ka sa dyaryo na kung saan lahat ng barkada mo ay sumasagot ng crossword puzzle, pero walang dumalaw sa akin. Walang dumalaw. Bakit ko po ito kinukwento? Bakit ko ito kinukwento? Sapagkat pagkaminsan, pag tayo ay malakas, tayo ay malusog, tayo ay masagana, maganda ang buhay,
ang una nating nakakalimutan ay ang Diyos. Pag tayo po ay malusog, malakas, masagana, walang problema, ang una nating nakakalimutan ay ang Diyos. Kaya nga, noong pandemic, kahit walang misa, naghahanap kayo ng misa sa online. At nang nagbukas ang simbahan, nagbabalikan. Mga minamahal na mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan. Bagamat ang tatlong disiplina ng Kwaresma ay tungkol saan? Panalangin, pag-aayuno, pag-aabuloy. Di po ba, ano? Prayer, fasting, and almsgiving. Bakit natin ginagawa ito? Nananalangin tayo, hari nawa. Mayroon tayong pagninilay. Mayroon tayong recollection. Upang tayo ay nagtatanong, nasaan na kaya ako sa harapan ng Diyos? Meron tayong pag-aayuno. Dinidistansya natin ating mga sarili sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng panandaliang saya. Sapagkat magandang itanong ito, kapag kayo ay walang pera, walang trabaho, hari nawa, at kayo ay huwag ipapahintulot ng Diyos na kayo ay magkakasakit, ano ang meron kayo? Ano ang matitira sa inyo? Hello? Pinagmamalaki natin ang trabaho natin? Paano kung wala kayong trabaho? Paano kung wala kayong pera? At paano kung wala kayong lakas? Anong meron kayo? Hello? Kaya nga sabi ng isang manunulat, sabi niya, minsan, maganda na kayo ay nagdadasal na hubad. Hubad. Ano po? Minsan, tumayo kayo ng hubad sa harapan ng Diyos. Kayo lang, siyempre, huwag may kasama. Di po ba, ano? Kayo lang. Tumayo kayo ng hubad. Wala kayong mga, walang makeup, walang damit, walang alahas, walang kilay. Di ba, ano? Kasi mga babae, pag walang kilay, walang buhay. Di po ba, ano? Huh? Nag-bless ako ng bahay. Nung pumasok ako, maya-maya sumigaw yung may-ari, sumigaw. Sabi ko, ano nangyari? Sabi nung kasama ko, walang kilay, Father, walang kilay. Huh? Bakit walang kilay? Meron ba taong walang kilay? Di ba ba? Oh, alisin natin yan. Anong meron kayo? If you stand naked before God, what do you have? Kahit po yung mga kapatid kong pare, anong meron ka? Meron po ba kayo may isasagot? Pagka minsan nakakalimot tayo, dahil meron tayong nakakain, kinukumpara natin ang ating mga sarili sa ibang tao. Sa ating damit, sa ating cellphone,
sa ating masasakyan, di po ba, ano? Pero, kung aalisin lahat yon, anong meron kayo? Kagagaling ko lang po sa Holy Land. At, siyempre, ang pagkakapako ng Panginoon ay mayroong bandana, mayroong takip, di po ba, ano? Pero ang tunay na kwento ay ipinako siya na hubad. Hubad. Mahirap lang magdasal na hubad, di po ba, ano? Mahirap, di ba? Kaya nga, meron daw buntis na mga anak dito sa harapan ng simbahan at walang makuhang pampunas doon sa bata. Tinitingnan daw yung trapal ng Diyos, sa krus. Binabalak na tanggalin, yun daw yung pampupunas doon sa bata. Sabi daw ng crucifix, subukan mo. Sipain kita. Di ba? Pag kayo ay hubad, ano ang meron kayo? Wala. Di po ba? Alam niyo po ba, the greatest poverty is not that we have nothing. That we have no clothes, that we have nothing to eat. The greatest poverty that I have experienced is the poverty of being sick. Sick. Ang amin pong kapatid na pare, una sa akin ng 1 year sa seminaryo, 3 taon na paralyzed, at kahapon inilibing, 3 taon. At sabi ko nga sa kanyang ina, the greatest poverty I've experienced is the poverty of being sick. Why? When I had my stroke 3 years ago, walang may kilos, paralyzed, nakakarinig, nakakapagsalita, hindi mabuksan ang mata dahil umiikot ang paningin, pero completely from neck to feet, walang pakiramdam. Na-stroke ako. To cut the story short, pagkatapos ng MRI, pagkatapos ng lahat ng gawin sa emergency room, ililipat ako sa ICU. Dinig ko lahat, pinag-uusapan ng doktor. Yung wala kang magawa sa kanilang mga pinag-uusapan. Sabi, yung kaso niya baka 1 month sa ICU, 6 months sa hospital. Ano po? At inamin ko po, sabi ko talaga sa Diyos, Lord, kung gulay din lang, patay na lang. Kung gulay din lang, patay na lang. Di po ba, na? Bakit? Alam ko, mahirap mag-alaga ng may sakit. Hanggang kailan ako aalagaan kung may mag-aalaga sa akin? Di po ba, ano? Meron nga akong inanoint, matanda, 80 years old, 10 years na nakahiga. Nung inanoint ko, nanay, anong gusto niyo pa-birthday sa inyo ni Lord? Sabi niya, sana dagdagan pa ni Lord ang buhay ko. Ako mismo nagsabi, hindi kayo nagsasawa, kahihiga. Sabi, hindi naman po, Father. Sabi nung caregiver, di ko na kaya. Hindi na kaya na nag-aalaga. Hindi ko yung makalimutan. Ngayon, sabi nung head nurse, Father, ililipat na po namin kayo sa ICU. Alam ka naman sabihin ko, wow, hindi ka naman makagalaw, di po ba, ano?
Pinapasok nga ako sa MRI, dapat hindi ka gumagalaw. Sabi, Father, huwag kayong gagalaw. Natural, paralyze ako. Di ba? Paano ka gagalaw? Di ba ba? Ano? Nung ako ililipad na, ito yung poverty. Ang alin? Father, magda-diaper po tayo. Ano po? Isipin nyo si Father Jerome magda-diaper. Di ba ba? Ano? Ha? May magagawa ka ba? Wala ka magagawa kahit pari ka. Father, tatanggalin ko ng pantalon mo. Ayan na. Di po ba, ano? Hindi ko may mulat ang mata ko. Gusto ko makakita kung sino ang mga nakatingin. Di po ba, ano? Imagine mo, ang kura paroko mo, nandun. Tatanggalin na ang pantalon. Di po ba, ano? Maya-maya sasabihin, Father, ibababa ko ng brief mo. Di ba? Na-imagine nyo? Di ba, ano? At paralyzed ka. Paralyzed ka. Habang binababa, sabi ko, Lord, makikita na nila. Wala kang magagawa. Bakit ako takot na takot? Pari ako eh. Pari ako. Totoo nga. Gumaling ako. At in-invite ako magbigay ng recollection sa Cardinal Santos. At ako'y takot na takot. Hindi ako takot magsalita. Takot na takot ako kung sino ang nandoon sa emergency room habang ako'y hinuhubaran. Di po ba, ano? Sapagkat napakadali niyang sabihin, ay, nakita ko na yan. Di po ba, ano? If you become sick, somebody will dress and undress you. You have nothing to hide. Darating kayo doon. Hello? Feeling nyo hindi kayo darating? Darating kayo doon. Kaya nga, nung ako'y nakabangon, sa first alumni homecoming, ang tanong ng mga pari, Father Dave, nung na-stroke ka ba, bago ba ang brief mo? Yun lang ang concern, di po ba, anak? Di ba? Ang hirap nga naman, si Father, butas-butas ang brief, di po ba, anak? Yun lang ang matatandaan ng mga tao doon. Di ba? Ang hirap nung nagmimisa kayo, sumainyong Panginoon. Nakangiti sila sa'yo. Nakita ko na. I hope you're getting the point. We are so proud by the things we have, by the things we wear, by the things we do. We are so proud by the sense of importance we have. But my dear friends, my brothers and sisters, Lent is an invitation to stand naked before God and humbly accept that the only thing you can say that is yours are your sins. The only thing you can say that it's yours are your sins. Madali lang ang mag-ayuno. Madali lang ang hindi kumain. Madali lang ang magdasal. Madali lang ang magsakripisyo. Madali lang ang magbigay. Pero mahirap tumayo sa harapan ng Diyos ng hubad. Nang wala kang yaman, wala kang may pagmamalaki,
wala kang karangalan, at sana'y maintindihan mo na ang Diyos ay naging hubad ng dahil sa iyo. If you are ashamed being naked before God, do not forget this, that God became naked because of you. Because of our sins. Kaya nga, ang panalangin na walang pagninilay sa panahon ng Kwaresma ay walang saysay. Ang pag-aayuno ng walang pagtalikod sa kasalanan ay walang halaga. Ang pag-aabuloy ng walang pagbabagong buhay ay walang kwenta. Sapagkat ang mga ito ay pwedeng isang ritual lamang at mukhang palabas. Kaya nga kung naalala nyo, nung Ash Wednesday, anong sabi? Gawin mo ito na sikreto. Na sikreto. Maganda pong pagnilayan. Ang unang pagbasa, kaninang umaga, mula sa aklat ng Isaías, ano po? ₱59. At sabi po dito, Isaiah 59:9, sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masasamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimay bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay, lahat ng mabubuting kailangan ninyo ay aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Mga minamahal na mga kapatid, sa simula pa lamang, ang pagtalikod ng kasalanan ay hindi dahil mayroong magandang sasabihin ng ibang tao, kundi ito ay isang pagbubukas ng pinto upang tayo ay biyayaan ng Diyos. Anong sinasabi ko madalas? Madaling magtiis ng walang pagmamahal. Pero hindi kayo pwedeng magmahal nang hindi kayo marunong magtiis. Madaling maglingkod ng walang pagmamahal. Pero kung kayo ay magmamahal, hindi pwedeng hindi kayo maglilingkod. Madaling magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi pwede kayong magmahal na hindi kayo marunong magbigay. Madaling magpatawad ng walang pagmamahal. Pero hindi kayo pwedeng magmahal nang hindi kayo marunong magpatawad. Madaling magsimba ng walang pagmamahal. Pero hindi nyo kahit kailan magawang magmahal nang hindi kayo marunong magsimba. Sapagkat ang pagsisimba ay pasasalamat. Kahit nga ang pagbibigay sa sariling kamag-anak, napakahirap na. Hindi lahat na nagbibigay sa sariling magulang nagmamahal. Yung iba nagtataboy. Ano ibig ko sabihin? Pag dumadating ang magulang na may pangangailangan, dumadating ang kapatid na may pangangailangan, anong sabi? Bigyan mo na yan para umalis. Di po ba?
Bigyan mo na yan. Pag mayroong nagpapalimos, bigyan mo na nga yan para umalis. Sa madalit sabi, hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. Nagbibigay para wag maabala. Di po ba, ano? Lahat ba talaga na nagsisimba? Nagdadasal? Hindi. Yung iba natutulog lang. Di po ba? Kita kayo dyan sa taas. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kaya pag maiksi ang humiliya, nagugulat ka, ha? Tapos na. Bakit? Bitin eh, bitin. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid. Kita ka ni Father, nakanganga ka dyan. At nung makita mo, nakatingin siya sa'yo, nginitian mo. Di ba, na? Oh, sinisikom mo ate. Di ba? Ha? At para hindi ka makonsensya, lalapitan mo si Father, ang ganda ng homily mo, Father. Ang ganda. Kaya si Father itatanong, ano sinabi ko? Basta maganda. Di ba, na? Marami tayong ginagawa na walang pagmamahal. Anong paanyaya sa Kwaresma? Gawin ang lahat ng bagay na mayroong pagmamahal. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Maliliit na bagay na mayroong pagmamahal. Hindi natin kailangan na istigmata. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y nasaksak noong 1981, half of my body paralyzed. Half of my body. I need to be operated. Dumating ang magulang ko, nagising ako, kalahati ng katawan ko, wala nang pakiramdam. At nang nagmulat ako, ang una ko nadinig sa aking magulang, paano na? Wala tayong pera. O, patay. Diba? Kailangan kong operahan. Nung panahon na yon, sinabi na ng doktor, kailangan natin ng 26,000. 20,000 for the emergency room, for the operating room, and 6,000 for the professional fee. Walang-wala. Alam nyo kung saan nalaman ng magulang ko na ako'y nasaksak, nabasa nila sa dyaryo. Sa dinami-dami ng pagkakataong masusulat ka sa dyaryo, yung pag nasaksak ka. Di po ba, ano? Pangit. Nakiusap ang aking mga magulang kung pwedeng promissory note. Inoperahan ako. At sabi ko talaga sa doktor, Dok, kung hindi niyo ko palalabasin, hindi namin kayo mababayaran. Tulungan ko pong maghanap ng pera magulang ko. Ano sabi ng doktor? Bibigyan kita ng 14 days para maghanap ng pera. At pag hindi ka nagbayad, hindi ko tatastasin ang mga sugat mo. Alam nyo, nung panahon na yon, ang mga operasyon, hindi stapler. Ha? Talagang sinulid. Sinulid. Kaya, nung pinalabas ako, araw-araw na ginawa ng Diyos, naghanap ako ng pera. Hindi muna ako bumalik sa klase. Nagpalimos ako. Tumatayo ako sa harapan ng simbahan. Baka mayroong mayamang magbigay ng pera. Wala. Tumataya ako sa alay. Wala. Bumili ako ng sweepstake. Wala. Pinatulang ko ang beto-beto. Wala.
Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Pero matalino ang doktor. Bakit? After 7 days na natutuyo ang sugat, kumakati. Kumakati. At sabi ko sa kapatid ko, Tol, ikaw na lang ang magtastas. Sabi niya, paano ko ma-infeksyon? O nga pala, ano? So, bumalik ako sa hospital. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pinto ng hospital, nandun ang doktor na parang may inaantay. At sabi ko sa kanya, Dok, at nakilala niya ako. Sabi niya, o ano, kumusta ka na? Sabi, Dok, ang kati. Sabi, sige, tingnan natin. Dinala ako sa likod ng FEU Hospital. Merong clinic. At sabi doon, hubad. Tiningnan na sugat. Ay, tuyo na. Ang bilis. Nilagyan ng agwa oksinada. Alam niyo yun, di ba? Bumubula-bula pa. Di po ba? Ano? At nagsimulang tastasin ni doktor ang sugat. Siyempre, di ko sinabing wala akong pera. Sabi ko, Lord, nangangako ako, di na ako magsisinungaling. Pero mamaya ko nasasabihin na wala akong pera pag tapos na. Di po ba, ano? Pinastas, nilagyan ng Band-Aid, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ang sugat. Nag-t-shirt at huminga ng malalim. At nang sasabihin ko, Dok, wala akong pera, sabi niya, ang swerte mo, Totoy. Tinanggap ng DSWD ang kaso mo. Bayaran mo itong Band-Aid. Ang Band-Aid, 5 ang isa. Ang 26,000 naging 25 cents. At doon tumulo ang luha nang walang tigil. At sabi ng doktor, ba't ka umiiyak? Naawa ka sa sarili mo? Sabi, hindi po. Ba't ka umiiyak? First time ko sinabing, napakabuti ng Diyos. First time. Bakit? Napakadali sabihin sa harapan ninyong napakabuti ng Diyos. Pero sa isang clinic na hindi mo alam kung sino naniniwala sa Diyos, mahirap sabihin. First time na napakabuti ang Diyos. Sabi niya, okay. Sabi ko, Dok, kahit man lang yun para sa inyo, ihahanap ko po ng pera. Sabi niya, huwag mo na isipin yun. After 6 months, nagkaroon ng pera ang nanay ko, 6,000. Binilikan ko ang doktor sa FEU. Hinanap ko ang kanyang pangalan sa directory, Dr. Roman Cruz. Walang Dr. Roman Cruz sa FEU. Sabi ko sa guard, saan po naka-duty si Dr. Roman Cruz? Sabi niya, wala ko kami Dr. Roman Cruz. Sabi ko, inoperahan po ako dito noong February. Siya po ang pumirma sa aking medical certificate. Ang sabi ng guard, punta ka sa record section. Baka visiting physician. Nagpunta ako sa record section ng FEU. Hinahalungkat nila kasi nagbigay sila ng medical certificate. Nung hinahalungkat ang record, walang record ng na-hospital na David Concepcion sa buwan ng Pebrero ng 1981. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko naman pinagdadasal na masaksa kayo. Pero wag niyong antayin na idapa ka ng Diyos para ikaw ay mamulat na ikaw ay walang-wala. Do not wait for the day that you will stand naked and realize
you really have nothing. Don't wait for the day when God will remove from you your money, your work, your strength, your services. Don't wait for the day when God will remove from you the people you love before you'll realize how blessed you are. Mahirap yung umiiyak tayo sa harapan ng kabaong ng iyong ina, ng iyong ama, na mayroong pagsisisi dahil nung sila'y nabubuhay, sila'y inyong pinabayaan. Don't wait for the day. Meron tayong kanya-kanyang sugat sa buhay na ito. Maaring hindi sila stigmata, pero mga sugat na nagpapaalala kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam nyo, 1981, 40 years after, na-stroke ako. Not half paralyzed, but completely paralyzed. To remind me how much I am loved by God. Alam ko, mga paghalik ng Diyos ang mga pagkakataong iyon. Bakit? May mga kasabay ako na stroke hanggang ngayon, after 3 years, baldado pa rin. Ako, nakatayo na sa harapan ninyo. Pinapakain na ni Father Jerome ng crispy pata kanina. "40 years. 1981, 1992, I was called to the priesthood. 2022, I was stroke. I do not know. Ano sasabihin ng Diyos in 1932? Pero hindi na ako nag-aantay. Pag mayroong pagkakataon na makapagpahayag, tinatanggap ko. Kahit pagod, tanda ng pasasalamat. Kahit isa lang nakaluluwang magbago, pwede na, no? Mga minamahal na mga kapatid, kung inyong pinakinggan ang unang pagbasa, kung gagawa ka ng mabuti, ang iyong karamdaman ay gagaling. Kung gagawa ka ng mabuti. My dear friends, my brothers and sisters, ang ganda ng simbahan ninyo. Hindi pangkaraniwang simbahan. Kahit ikaw ay tulala, tumingala ka lang ganyan, makikita mo ang ganda ng simbahan ninyo. Pero hari nawa, ang inyong mga panalangin ay mas maganda kaysa itsura ng inyong simbahan. Hari nawa, hindi nagpapalimos ang Diyos sa mga parokyano ng San Bartolome, na kung saan sa dati kong parokya, meron kaming dating kolektor, ang yumaong si Aling Coring, ang tanda na ni Aling Coring. 1-2. Yun ang aming kolektor. Ang bagal. Tapos na ang misa, hindi pa siya tapos. Pero, walang nakakalusot. Lahat iisa-isahin niya. Kahit saan kayo nakaupo,
Si Father lang ang hindi niya napupuntahan. Pati ang reader, pinupuntahan niya. At hindi ka pwedeng tutungo-tungo. Bakit? Hindi siya aalis hanggat hindi ka nagbibigay. At pag nainip siya, susundutin ka niya. Kasi alam niyang ang hirap ng aming parokya. Pero isipin niyo, 25 ba nagsimba? Ang koleksyon namin, 1850. Meron pang hindi nagbigay eh. Talaga naman. Kaya iniisip ko, ganun ba kadamot ang Diyos sa mga taong ito? O hindi nila naiintindihan kung gaano kabuti ang Diyos, kaya sila madamot? Di po ba ano? Hello? Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Walang sino mang mayamang-mayaman na walang pwedeng tanggapin at walang sino mang mahirap na walang pwedeng iabot. Sapagkat ang sino mang marunong magpasalamat ay palaging mayroong kaloob. Sino mang mayroong ipinagpapasalamat ay palaging mayroong ipinagkakaloob. My dear friends, my brothers and sisters, again, the stigmata is a symbol, a manifestation of their deep relationship with God in an intense prayer. But we don't have to wait for an event in our lives to change our ways. Baguhin, talikuran ang mga dapat talikuran at magkaroon ng pagbabagong buhay. Hindi po ba, ano? Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. Hindi, wag na kayong magpadala sa pagkakamali ng ibang tao. Sadyang kahit anong gawin niyong mabuti, may mga taong walang masabing mabuti. Di po ba, ano? Anong natutunan ko? Pag mayroong nagsasalitang masama, tinitingnan ko lang ng mata sa mata. At patuloy na nagsasalita, nginingitian ko lang. At hanggat hindi tumitigil, ginagandahan ko ang ngiti. Ganun lang ang gawin ninyo. Ngitian nyo lang. Subukan nyo ngumiti. Di ba nagbabago? Ngitian nyo lang. Yung kaaway mo, ngitian mo lang. At pag ayaw tumigil, sabihin mo sa sarili mo, mamamatay ka rin. Di ba? Lahat matatapos. Lahat matatapos. Huwag kayong masyadong punong-puno ng problema. Huwag puro trabaho. Mamasyal kayo. Matuto kayo mamasyal. Hindi kung kailan patay na kayo, saka kayo namamasyal. At pag may nakitang paro-paro sa bahay ng kamag-anak, ay si Lola yan, si Lola yan. Kawawa naman kayo, paro-paro na lang kayo, di po ba, ano? Mahirap yung sa simbahan. Sasabihin ng kura paroko nyo, may patay na nagsisimba dahil may paro-paro, di ba ba, ano? Panginoon, di ba? Habang malakas, habang malusog, gawin ang tama ng merong pagmamahal. Alam po ninyo, uy, 1 oras na ako. Hanggang anong oras ba ako dito? Di ba? Tama na, di ba ba? Ha? Ano ibig sabihin? Pagdating sa huli, alam naman natin ito, sa paghusga, kasi ayon kay St. John of the Cross, paborito ko po ito, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been,
what titles you have gained. The only question that God will ask is, how much love you have given. Sa Tagalog, mas maganda. Sa takip silim ng inyong buhay, sa inyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon. Hindi itatanong ng Diyos ang kanakarating. Hindi itatanong ng Diyos anong iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Sa madalit sabi, ang tanong lang ng Diyos ay, nagmahal ka ba? Nakukuha po ninyo? Nagmahal ka ba? Hindi tinatanong, nagsimba ka ba? Nagmahal ka ba? Upang sa iyong pagmamahal, ikaw ay nakapagsimba. Maraming nagsisimba, napakasungit. Lalabas pa lang ng simbahan, nasungit na. Di po ba, ano? Doon sa isang parokya kung saan ako naglingkod, ang misa, 5:30, 6:15, 7:15, ano po? Yung nagsimba ng 5:30, sila pa rin ng 6:15, sila pa rin ng 7:15. Hindi nyo maulit ang homily kasi sila pa rin eh. At tinatanong ko, matatanda, ba't hindi pa kayo nauwi? Ano sagot? Wala pa pong gagawin sa bahay. Ano ako? Libangan? Di ba? Lugi ang simbahan sa inyo, 3 sini, 1 hulog lang. Di ba? Mabuti sana kung kada koleksyon naghuhulog. 1 hulog lang, hindi po ba? Ano? Marami sa atin, umuulit ng misa, 1 lang ang hulog. Di ba? Naghulog na ako kanina. Pinagmalaki pa. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, ang iyong bang pag-ibig nasusukat sa iyong hinihuhulog? Anong sabi ng Diyos? Ano ba talaga, Father? Ang hinahanap na pagbabago ng Diyos ay ano? Pinakain ang nagugutom. Pinainom ang nauuhaw. Dinamitan ang hubad. Di po ba? Ano? Kinalinga ang mga estranghero. Dinalaw ang may sakit. Dinalaw ang mga nasa bilanggo. Inilibing ang mga patay. Di po ba? No? Alam po ninyo lahat yun. The corporal works of mercy. Feed the hungry. Give drink to the thirsty. Clothe the naked. Welcome a stranger. Visit the sick. Visit those who are in prison, bury the dead. Ayan ang nakasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kung ano ang ginawa mo sa aking kapatid, ginawa mo sa akin. At kung ano hindi mo ginawa, doon ka huhusgahan. Kaya, hindi sapat ang panalangin, hindi sapat ang pag-aayuno, hindi sapat ang pag-aabuloy kung hindi mo pakakainin ang nagugutom. Ang malungkot na kwento ay pagkamisan, sarili nating kamag-anak ang nagugutom. Bakit? Pinagmamadamutan natin ang sariling kamag-anak. Na mayroon tayong mga bagay-bagay na nakatago lang sa kwarto dahil ayaw nating i-share. Di po ba, na? Na kung saan ang sarili mong kamag-anak ay ginagawa mong estranghero, hindi sila tanggap sa tahanan ninyo. Mga minamahal na mga kapatid, kung saan ang ating mga kamag-anak ay hindi natin nadadalaw na may sakit, tayo pandahilan ng kanilang mga karamdaman. Inuulit ko po,
try to stand before God naked. Try to stand before God naked. Until you realize that you really have nothing. You really have nothing. Mga minamahal na mga kapatid, huwag nating antayin na tayo ang magkasakit. Huwag nating antayin na tayo ang nagugutom. Huwag nating antayin na tayo ang nawalan ng trabaho. Huwag nating antayin na tayo maghihirap bago natin maintindihan ang pakiramdam ng walang-wala. Palagi ko po itong sinasabi, tayo ay nagbibigay hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Tatanda tayo. Siguro, sa isang kwento na lang tatapusin ko. Ang aking yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, minsan, wala siya sa aming breakfast. At sabi ng aming rektor, sunduin mo si Father Ben. At sindo ko siya sa kwarto. At nang katukin ko ang kwarto niya, pagbukas niya, bihis na bihis si Father Ben. Nagulat ako. Akala ko may lakad kami. At sabi ko, may lakad ba tayo? Sabi niya, wala. Ay, bakit kayo bihis na bihis? Ano sabi niya? Nagbihis ako kasi kagabi nahihirapan na akong huminga. Ay, ano ngayon? Para kung mamatay man ako, makikita niyo akong disente. Ay, tama nga naman, di po ba, no? Mahirap yung namatay kayo. Nakita kayo, gula-gulanit, di po ba, no? Oh, namatay kayo na ano? Ha? Nasa CR, di ba, no? Kung kayo'y papipiliin, sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Hello? Oh, at least bago matapos ang gabing ito, Lord, pinapapili ko na sila. Ano po? Ha? Mamili kayo kung anong gusto nyo mamatay. Sino sa inyong namatay na nadaganan dahil sa lindol, natabunan ng bato? Sino? Taas ang kamay. Hello? Taas ang kamay. Wala. Nasusunog. Taas ang kamay. Pinapapili kayo, ha? Hello? Wala. Nabangga na lang. Pagkatapos magsimba, nabangga. Wala. Nag-outing, nalunod. Sa outing. Wala. Ano pa iba na mga paraan? Naipit ng tren. Ha? Ano pa? Ano pa pamamaraan, Father? Ano? Nahirinan. Ha? Ano? Wala? Feeling nyo, hindi kayo mamamatay? Sa ano pamamaraan? Tulad ng marami. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Tama po ba? Para wala nang hirap. Naintindihan ko naman yon. O, taas ang kamay. Sinong gustong kunin ng Diyos habang natutulog? Taas. Yung wala nang hirap. Yung iba, saan gusto, ang Diyos ang mamimili para sa inyo. Ha? Alam nyo, kaya, napansin nyo ba, sa mga misa ngayon may namamatay na. Natutulog eh. Oh, kaya, huwag kayong matutulog sa misa. Ha? Pagdating ng peace be with you, wala na. Oh, kinuha na ni Lord, di po ba, anak?
Simula ngayon, huwag kayo matutulog sa misa, kukunin kayo. Ngayon, kukunin kayo ni Lord habang matutulog. Baka mamaya na. Kaya, magbihis na kayo. Nakuha po ninyo? Magbihis kayo. Practice ba? Practice. Pagdating nyo mamaya, pag natulog kayo, syempre maligo muna kayo. Isuot niya na yung bagong panty, bagong bra, ano po, para bago, di po ba, ano? Sabihin niyo sa asawa niyo, magbihis, ano po? Matulog kayong bagong bihis, ano po? Di ba? Wala dito ang asawa niyo, magugulat yun mamaya, pag natulog kayong bihis na bihis, di ba, no? Ano naman kalokohan yan? Sabi nyo, practice. Tutulog kayong ganyan. Tapos, syempre, mamamaalam kayo. Sasabihin mo sa asawa mo, huwag mong kakalimutan, mahal na mahal kita. Yan. Kung ano man ang iyong kasalanan, pinatawad ko na. Yan. Tandaan niyo yung dialogue na yun, ha? Ano? Mahal na mahal kita. Ano man ang iyong kasalanan, pinatawad ko na. Di po ba na? Memoryahin mo, nanay, ha? Tapos halikan mo. Yung masarap na halik. Tapos yapusin mo ng mahigpit na mahigpit. Sabi, yan ang sabi ni Father. Baka kunin ako habang natutulog. At alam nyo, magsusorry ang asawa mo. Patawarin mo ako. Aaminin niya mga kasalanan niya. Tapos sasabihin niya sa iyo, bakit? Feeling mo ba talaga mamamatay ka na mamaya? Ang sagot mo ay, hindi ako, ikaw. Di ba, ano? Bakit palaging ako? Di po ba, ano? Maigsi lang ang buhay. Maigsi lang. Who among you really think that you can really wake up tomorrow? Hello? Seriously. Maraming nagplano kahapon, hindi na nagising kanina. At maraming nagplano kanina, hindi na umabot ng gabi. Bakit? Sadyang maigsi ang buhay. Ang Kwaresma ay isang pagkakataon na pinabaguhin ang mga pagkakamali na hindi natin dapat ginawa. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan, kundi tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkukulang. Kaya nga, sana ang mga panalangin ay mayroong pagninilay, ang pag-aayuno ay mayroong pagtalikod sa kasalanan, at ang pag-aabuloy ay mayroong pagbabagong buhay. Mga minamahal na mga kapatid, maigsi lang ang panahon. Alam ko ba na magigising ako pagkatapos ng stroke? Hindi. Biyaya. Pero hindi lahat ay merong biyaya. Do not wait for the day when it is too late for you to say, I'm sorry. Do not wait for the day, for it will be too late for you to say, I love you. Do not wait for the day when it is too late for you to turn away from your sins. Why? Because we do not have the luxury of time. Salamat po sa pag-aanyaya. Hari nawa, magkita-kita tayo sa langit.
Pero hindi ako nagmamadali. Pwede kayong mauna. Ladies first. Ano po? Nagmisa ko sa patay. Iyak ang iyakan. At sabi nung nanay nung namatay, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman? Para wala nang iyakan. Sabi ko sa nanay, Nay, hindi naman maganda yon. Inimbitahan nyo lang ako, isinasama nyo pa ako. Di ba? Mahirap naman yun, di po ba, ano? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, kaya hindi tayo sabay-sabay na aalis, di po ba, ano? Pwede talaga kayong mauna. Life is only 70, 80 for those who are strong. Remember that. Life is only 70, 80 for those who are strong. I am 64. Sabi kanina, 25 years in the priesthood. 28 na po. 28 this coming September. Ano po? Kung 80, 16 years na lang. Ito ang mukha na 16 years na lang. Tingnan niyo mabuti. Hello? Ito ang mukha na 16 years na lang. Malapit na! 64! Ako po ninyo? Huwag kayong tatawa-tawa. Kasi yung ibang mukha ninyo, mukhang mas malapit na talaga kayo. Ano feeling nyo? Ako lang? Di ba ano? Hoy! Maiksi lang ang buhay. Don't wait for the day when you have to bend your knees before God and you have nothing to say because you have failed to love. Again, brothers and sisters, feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, welcome a stranger, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. That's the least expected from us. Not an stigmata. Not an stigmata. We can go to heaven without an stigmata if we have not failed to love. Let us begin our life in a new way by doing all things in love. Doing all things in love. Amen? The Lord be with you. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po.